Salamat po. At muli, magandang gabi, magandang hapon. Narito ba si Pastor Edwin Isconde? Pastor Edwin, kaon ka ba? Nag-join ka ba? Si Pastor Vidal, nakapasok ba si Pastor Vidal? Wala pa rin po. Wala pa rin. Okay. We will go sa review last Thursday regarding yung Nehemiah, no, chapter 11. At let me read yung scriptures uli, no, sa amplified version. Sabi po dito, now the leaders of the people live in Jerusalem, but the rest of the people cast lots to bring one person out of them to live in Jerusalem, the holy city, while 9/10 remain in the other cities. And the people blessed all the men who volunteered to live in Jerusalem. These are the heads of the provinces who lived in Jerusalem. But in the cities of Judah, everyone lived on his property in their cities. The Israelites, the priests, the Levites, the temple servants, and the descendants of Solomon servants. So, ayan po. Yung sinabi po sa Nehemiah chapter 11 verses 1 to 3. At dito atin pong makikita na si Nehemiah as governor, I believe he ordered yung tinatawag na repopulation ng city. Nakikita niya na kukunti ang tao, there's like things to do, at meron sila pong magagawin, at nakikita niya na for the city to function, no, yung kanyang tinatawag na potential, ay kinakailangan maraming tao. Dapat ma-repopulate siya, at alam po natin na yung population o yung numbers, it gives, kumbaga sa strength. Yan po yun, no? Numbers, kumbaga signify strength. The more, the stronger. Nga, no? Alam natin, no, na may mga enemies around. So yun po yun, no? At alam po natin, no, if kumbaga sa the city is populated, strong siya, so makapunction siya yung kanyang tinatawag na potential, at ito yung reason kung bakit gusto ni Nehemiah na ito yung ma-repopulate, no? Of course, alam natin na pag mas maraming tao, mas maraming manpower, mas maraming talent, mas maraming capital, sabihin in terms of business, mas maraming customer o mas maraming business, yan po yung isang bagay na ating pong nakikita rito, no, yung kumbaga sa isang city, yung tinatawag na prosperity. Sabihin, prosperity starts, of course, alam natin na ang Panginoon ang nagbibigay ng prosperity, but there will be kinakailangan merong people. Itong Amerika ay isa prosperous nation kasi may mga tao. Ngayon yung mga tao na to, hindi lang sila basta tao. Sabihin, may mga talent sila eh. Kinukuha sila ng, kumbaga sa open to sa migration. Pag ikaw yung may mga extraordinary talents o ikaw yung prosperous businessman, kung ikaw entrepreneur, you are welcome here, o you are a skilled person. So yun yung tinatawag na attraction niya, kaya it keeps on prospering kasi yung more kumbaga sa people are coming na mayroong mga ability, mga talents, mga gifts, then plus yung mga businessman na may mga capital. Kaya nga itong pag-start ni Trump, President Trump, nag-issue siya ng tinatawag na golden card. It cost 5 million. It will give you yung tinatawag na residency at the same time towards nationality. At sabi niya, doon sa nabasa ko, is maraming kumuha nito. Of course, yung mga mayayaman. Kaya nag-increase yung tinatawag na capitalization dito sa Amerika sa start ng kanyang tinatawag na second term. So,
yung capitalization ay nag-increase up to I think 3 trillion o basta it reaches trillion, no? Binelcome niya yung mga businesses. So ganon din si Nehemiah, sabihin kasi pag merong mga tao nag-move, of course, pati yung kanilang kabuhayan, i-move nila, pati yung kumbaga sa kwan businesses nila, i-move nila yan. So ganyan yung Jerusalem is not only like a religious city, but nakikita ni Nehemiah to na magpa-prosper siya, no, na as economic city as well. So ganun ko po nakita itong Nehemiah 11. So kaya nga isipin sa mga iglesia, kasi yung Jerusalem it typifies as like a church, no? Ibig sabihin, if we will be bringing more people, ibig sabihin, iba't ibang klaseng tao, of course, mayaman, mahirap, magaling, whenever, sa community, yan nga po, nakakaroon ng tinatawag na, kumbaga sa nalalabas yung kanilang mga gifts o yung what they have. So, it grows, it prospers. Ayan po yun. Kaya napaka-importante nga yung tinatawag na yung demographic change, that is yung lumago. Sa paglago, marami nangyayari, no, na tinatawag na pagbabago. At ito nga yung gusto ni Nehemiah na isibihin, even yung kanyang, of course, military, yung kanyang protection naroon, no, yung tinatawag na peace and order naroon dahil merong kumbaga sa security o police within the city. So, yan po yung nice na mangyari ni Nehemiah, no, to repopulate the city. So, ayan po. At ganoon din yung sa ating mga iglesia nga na to grow, no? Patuloy na sabihin baka kay ng kaluluwa. Now, yung word ibinigay sa akin ng Panginoon regarding dito sa Nehemiah 11, it goes around doon sa tinatawag na filling up, yung empty space. Ngayon, alam natin na si Jesus, he's the one who fills all in everything, no? So ito yung magiging text value natin ngayon, no, na ito ng Nehemiah chapter 11 verses 1 to 3 na magko-cross tayo sa Ephesians chapter 3 for us makita natin yung tinatawag na connection nito, no? Since na yung we look si Nehemiah as a type of Christ, we also look Nehemiah as a type the Holy Spirit. Ayan po. Alam natin si Christ meron siyang gift to the church at ang Holy Spirit din meron siyang gift sa church do yung kanyang mga gifting. So dito makita po natin, no, yung kung ano yung of course ginawa ni Christ at ma-utilize o magamit o natin siya. Kasi nga ibig sabihin sa isang iglesia kasi sabi ko nga dapat may mga sabihin yung mga may mga potential they need to tap or they do or they contribute yung bagay what God has given to them. At para sa ganun is magsama-sama, no, katulad ng isang city, ibig sabihin yung mga naroon, yung mga businessman, yung mga artist, yung mga entrepreneurs, so iba't ibang area, iba-ibang na nagsama-sama to create yung tinatawag na economy o religion o what society na kung saan it will be like balance o like diversified siya, no? So alam natin na ang isang church, no, is small community na kinakailangan merong tinatawag na diversity, ayan, but merong tinatawag na unity. Dito po sa Ephesians, no, dito sa ating text po, I'll be reading dito sa I will read in amplified version.
So sabi po sa verse 7 no ng Ephesians chapter 4 sa Amplified Bible, yet grace, God's undeserved favor was given to each one of us, not indiscriminately, but in different ways, in proportion to the measure of Christ's rich and abundant gift. Therefore, it says, when he ascended on high, he led captivity captive, and he bestowed gifts on men. So verse 9, now this expression, he ascended, what does it mean except that he also had previously descended from the heights of heaven into the lower parts of the earth? In verse 10, he who descended is the very same as he who also has ascended high above all the heavens, that he, his presence, might fill all things, that is, the whole universe. In verse 11, and his gifts to the church were varied, and he himself appointed some as apostles, special messengers, representatives, some as prophets who speak a new message from God to the people, some as evangelists who spread the good news of salvation, and some as pastors and teachers to shepherd and guide and instruct. And he did this to fully equip and perfect the saints, or God's people, for the works of service, to build up the body of Christ, the church, until we all reach oneness in the faith and in the knowledge of the Son of God, growing spiritually to become a mature believer, reaching to the measure of the fullness of Christ, manifesting his spiritual completeness and exercising our spiritual gifts in unity. Ayan po, exercising our spiritual gifts in unity. So, ang bawat isa po ay merong tinatawag na kaloob na ibinigay ni Jesucristo sa atin. At yan po, yung ating pong papag-aralan, yung filling up o filling in. Katulad din ni Nehemiah, he filled the city with population. Ayan po. So, we need also to fill our church. Ito naman is yung tinatawag na gifting, no? Yung gifting, what Christ did, o yung ginawa ni Jesucristo at yung ginagawa ng Santong Espiritu sa Iglesia. Now, alam natin na si Jesus, meron siyang gift to the church, no? Ano yung kanyang gift, no? Yung kanyang gift, of course, yun yung kanyang tinawag, no? Ano yun? Sino sila? Sila yung mga apostles, mga prophets, mga evangelists, mga pastor, at mga teacher. Yan po, yung tinatawag na fivefold ministry. To fill, yan nga, to fill. Ibig sabihin, ang iglesia ay merong tinatawag na space o merong mga bakante na dapat i-fill up, no? Hindi lahat isibihin puro pastor o puro teacher o pastor teacher o evangelist, no? Kailangan na merong prophet, merong kailangan na apostle. Ayun po. Ngayon, ito yung tinatawag na fivefold ministry sa ating iglesia, no? Na kailangan po isibihin ma-build siya into completeness, kasi nga si Christ, no, he descended low and he ascended to the highest heaven to fill, sabi nga dito, yung universe and everything. And I believe is the same thing din sa iglesia, no? Kaya nga si Christ, no, meron siyang binigay na kaloob
no? And that is yung person as apostle, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ayan po. Of course, magkakaiba sila, no? Magkakaiba sila ng kanilang office o yung kanilang ginagawa, no? So, yung apostle, sila yung being sent, no? Kalimitan nito, ibig sabihin, yung word na ginagamit natin na missionary, no? They are being sent para magdala ng tinatawag na salita ng Diyos upang yung mga tao magkaroon ng tinatawag na pananampalataya. Ayan po. To start a church. Yung nangyari sa Acts chapter 13 na ang mga believer during that time they were worshiping the Lord and they are frequent in fasting until such a time that the Holy Spirit spoke to them. At ito po yon na nagsalita ang Panginoon sa kanila o ang Santong Espiritu at sinabi niya na separate me Saul or Paul and Barnabas, no? At ito po yung unang missionary journey nila, no? Kasi alam po natin na yung tinatawag na missions meron po siyang tatlong tinatawag na level. Yung unang-una, we call it yung tinatawag na first level na yung mga like dyan sa Batangas City, ang nire-reach out ninyo is yung mga taga Batangas City within Batangas. Ayan po yun. Batangas City. Then, yung second level niya, sabihin, yung mga taga Batangas, mga narin sa city is pupunta probably sa Bicol o sa Ilocos, no? That's the second level na iba yung salita, iba yung culture, no? Then yung third level naman is yung mga taga Batangas cities pagpunta sa Saudi Arabia or pupunta sa Canada or sa Australia, no? Ibang nationality, ibang culture. So iba yung way niya. So yung kay Apostle Paul, they received this third yung pangatlong klase ng tinatawag na mission, and that is to go to another land. Yun nga po. Of course, yung kanilang iabot is yung mga Jew na naroon, no? Naroon since na during that time yung tinatawag na salvation first it belongs to the Jews, yung mga Jew lamang. But somehow later on na open up sila na hindi lang sa Jew, no? Yung nangyari between Paul at saka kay Peter, no? So ang nangyari si Peter, he reaches the Jew, and Paul he reaches the Gentiles. Ayan po. So ati po makikita rito, no, na nag-open up ang Panginoon, no, for the Gentiles na sila abutin, no, through yung kanyang sinet na Apostle Paul. Yan po 'yon. So alam po natin na ito yung apostle is being sent or they go in a missions, no. So alam natin na yung tinatawag na gift ito na kung saan they are reaching out, ayan, to plant another community or another church, and this is what the apostles do. Then yung prophets naman, sila po yung nagbibigay ng tinatawag na guidance, ng direction. Yung in the Old Testament, this is what the Lord says. Thus says the Lord. Ito po yung sinasabi na nagkakaroon ka ng message, nagkakaroon ka ng encouragement, no? Ito po yung prophets, no? Sabi dito, who speak a new message from God to the people. So yung prophetic ministry, ito po yon na nakakatanggap siya ng message from the Lord going to God's people.
no? Pwede rin siyang kumbaga sa magsalita to a single person na mag-prophesy. So ayan po 'yun. So yan po yung ginagawa ng prophet, no, giving this new encouraging message o towards yung specific do sa iglesia na yon, probably yung kanilang tinatawag na role, yung kanilang dapat gawin, no. Then yung pangatlo is evangelist, the one who is spread the good news of salvation. Ayan po. So yung paghahayag nila ng mabuting balita in every places. At yan po. Then yung pastors, sila po yung nag-i-equip din po, no? At sila rin yung tinatawag na nagbibigay ng care o shepherding the flock, no? Yung teacher naman, of course, nag-guide sila at nagbibigay sila ng instruction. So yan po yung iba't ibang tinatawag na offices na nagaganap po sa isang iglesia na meron silang mga differences, but isa lang po ang pinanggalingan nito, no? Si Jesus, siya po yung nagbibigay ng gift nito, no? Now, ating pong makikita dito, no, na yung gift na binigay ni Jesus, no, yung apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Of course, hindi lahat ito kumbaga sa kwan na nagmamanifest kaagad, no, but it's important, no, na merong tinatawag na completeness o filling in what Jesus given to the church. Ngayon, kung wala o hindi visible siya o hindi kwan is we can invite na yung mga talagang tinawag ng Panginoon, no? And tinawag to serve the body of Christ. Yun po yun. Natandaan ko po when we were in Saudi Arabia, no? Doon sa Jeddah, merong nakarating po sa amin, of course, nakarating muna sa Pilipinas si Dr. Rabi, no? Si Dr. Rabi, no, I know yung kanyang gift is yung prophetic siya, no. So nagdi-declare siya sa church, no, yung nagbibigay ng guidance. O ayan where you will be o special message. So yun po yun. Of course, it is an office, it is a calling. Ngayon, alam natin, no, to have a ministry, katulad ng tinatawag na ministry as an apostle or ministry as a prophet, no, dapat merong tatlong bagay dito na nakakapaloob. Unang-una, merong kang tinatawag na gifting. Isibihin, the Holy Spirit gifted you. Then Jesus called you and He anointed you. Ano itong tatlong bagay na to? Meron kang gift, meron kang calling, at meron kang anointing. Yung iyong gift is given to you for you to have the ability. Ayan po. The gift was given to you for you to have the ability upang ito ay magawa mo, no? Yung what an apostle is doing or what evangelist is doing or what a prophet is doing. Ayan po, that's the gift na ibinigay sa iyo for you to have the ability. Pangalawa po, yung tinatawag na calling, yung pagkakatawag sa iyo. Ito yung iyong tinatawag na identity, na ikaw ay tinawag. You know that Jesus called you. God has called you into the ministry. Ngayon, Pastor, paano naman yung appointed? Kasi dito, di ba, sinabi, Jesus appointed, yung ginamit niya dito sa Amplified, appointed, no? Yung word na appointed.
Sa verse 11, sabi gano'n, and his gifts to the church were varied, and he himself appointed some. So, hindi lahat po, kundi some. So, isipin, pili lang, yan po yung kanyang inappoint, no? Ano ba yung tinatawag na difference dito, no? Now, kung pupunta po tayo, no, doon sa between calling at saka appointed, no, yung called at saka appointed, para for us to understand, no, yung tinatawag na ano yung tinatawag na difference niya sa bawat isa. We will go doon sa Luke chapter 9. For me to be clear dito, no, at let me read Luke chapter 9. Sabi po sa verse 1, then Jesus called the 12 together and gave them power and authority over all demons and power to cure diseases. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. Ayan po. So dito, when Jesus called, then he equips, sabi, and gave them power. So yung calling, merong kalagibat na power. In Luke chapter 10, ito naman po yung appointed. Sabi dito, after this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place he was about to visit. And he told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest. So atin po makikita yung tawag na pagkakaiba, no? Of course, alam natin ito ay galing sa Panginoon, no? Basically, sabi mo, Pastor, ano ba yung tinawag? Paano yun? Ang question is, meron kang narinig? Meron ka bang narinig sa Diyos? Kung meron kang narinig, yung tinawag ka. Ayan. Paano naman yung na-appoint? Yan po yung nangyari po kay Isaiah doon sa chapter 6, no? Sabi ng Panginoon, whom shall I send? Sabi ni Isaiah, send me. Pero si Isaiah may nakita before. Si Nehemiah, yung ating po pinag-aaralan, I believe he was appointed kasi meron siyang nakita, no? Isibihin, the hand of God pointed to something sa kanyang buhay na nakita niya, that's why he accepted yung tinatawag na responsibility, and that is appointed. Sabi ko nga, yung call, isibihin, nakatalikod ka man, natutulog ka man, wherever you go, whenever you heard something, that is a call. Pero sa appointment, dapat nakaharap ka at makita mo yung kamay na ikaw yung tinuturo o nakaturo to something for you to go. And we call it divine appointment. Ibig sabihin, ang Diyos ay may pinakita sa iyo, that's why you accepted yung tinatawag na responsibility o yung pinagagawa sa iyo. And that is yung tinatawag na divine appointment. Kaya nga, dito, no, kung saan, let's say, meron sigurong isang church na may nagpapastor, then later on, yung pastor tinawag probably sa ibang, I should say, gawain o sa ibang responsibility na malayo, then somebody has to take his place. Then, of course, dito, atin po makikita no, na kung saan it is like similar doon sa nangyari sa Acts chapter 6. Sa Acts chapter 6, ibig sabihin, sabi ng mga apostle, sabi hindi na namin trabaho itong yung magpakain sa mga widow, sa mga fatherless. Isibihin yung sa with regards to physical administration, this is not anymore our work. Tinawag kami ni Jesus para mangaral, para maghayag ng salita ng Diyos. Now, dito atin po makikita no, na kung saan yung first na word na deacon dumating, no?
Now, yung qualification sa Acts, sabihin yung mga sinabi ng apostle na they should be spirit-filled o filled with the Holy Spirit. Then si Apostle Paul, sabihin nag-set din siya sa 1 Timothy chapter 3 at sa Titus chapter 1 ng tinatawag na qualification. Doesn't mean na it's always the call, but meron din tinatawag na divine appointment as long as you operate o na-minute mo yung tinatawag na qualification. Kasi may mga kumbaga sa naglilingkod sa Panginoon na naitulak lang eh. O merong naituro lang. O meron lang sigurong binoto. No? Pag ganoon po, ibig sabihin merong problema. Kasi if you are called, ibig sabihin merong tinatawag na response. Na walang tinatawag na dapat ganito. Merong mga tinatawag na mga prerequisite, no? Once you are called, ibig sabihin the next thing you do is to prepare yourself, yung kumbaga sa pumunta sa theological school, Bible school to prepare himself. Ayan po, to meet yung tinatawag na challenge, no? Nung bago pa ako mananampalataya, I do not know about this fivefold ministry, about apostles, prophets. Hindi ko alam kung bakit sila naroon, no, ginagawa nila, no. At early on, na-expose ako sa tinatawag na mga missionary work. Then later on, I do not know kung merong apostle, prophet, pastor, saan ka ba dyan? I do not know. Then one time meron akong kasama na nagkaroon ng kumbaga sa kanya training, no. Sabi niya yung mga church planter daw, no, na meron silang gift ng apostleship, o they're like little apostle, like that, no. So from there is nagkaroon ako ng idea na yung pala ang nun. So sabi ko nga sa local church, kung meron kayo nakikita na mga member dyan na humahayo, pumupunta sa kabilang bayan o humahayo somewhere else na gustong sabihin nag-start ng cell group, something na ganon, no? So makikita niyo yung gifting ng person na to. Or nagtuturo siya, so makikita po natin yan, mag-manifest yan, no. Then merong kumbaga sa nagbibigay ng encouragement o nag-prophesy, no. So ito po yung sabihin, dapat i-encourage po natin sila para for them to develop. Sabi nga ganon, walang tao nung pinanganak basketball player kaagad. Ibig sabihin, yung may mga ganong klaseng gifting o athletic ability, dinedevelop siya, tinitrain siya, no? Katulad ni Michael Jordan, yung Alexandra Ilea ba yun? Yung Pilipina na nagpabaksak ng tatlong mga top kumbaga sa tennis player sa Miami Open. Isibihin, bata pa lang, nakitaan na siya ng kanyang abilidad. So, dinevelop siya. Pinagkakuan sa Nadal School of Tennis sa Spain. So, kaya gano'n na naging resulta na naging giant killer siya. So, matindi tong player na to. So, the same thing din, yung mga tinawag, kinakailangan sabihin to prepare yourself na merong tinatawag na training, no. Ngayon, halimbawa merong conference, School of Prophet conference, umattend ka, does that mean make you a prophet? Hindi naman no, hindi ganoon. Kaya ka naroon sa because you are already gifted as prophet, at yung pag-attend mo doon is for you na ma-enhance pa o ma-equip ka pa o madagdagan pa ngayong knowledge regarding sa gifting na yung natanggap sa Panginoon. So ito ay kinakailangan, no? At alam po natin
yung tinatawag na fivefold ministry sa isang iglesia ay kinakailangan po, no? Sinabi ni Apostle Paul dito yung reason kung bakit merong fivefold ministry. Kasi yung mga iba, sabi niya wala nang mga apostle ngayon, no? mga prophets. No, it continue yung gift o yung tinawag ng Panginoon to do the ministry. Kaya nga yung sinabi dito ni Apostle Paul, ano ba yung gagawin nila? Sabi niya ganon, kaya merong tinatawag na mga evangelists, apostles, prophets, pastor and teachers, sabi ganon, to equip the saints. Ayan, yung equipping the saints, no? For works of ministry. Ayan, for works of ministry. Ibig sabihin, para maganap mo yung iyong tinanggap na gift, dapat ibig sabihin, ikaw ay ma-equip para maging knowledgeable ka. Ayan po. For the work of ministry, yan po yung unang-una. Then pangalawa is to build up the body of Christ. Ayan po, ma-build up. Ibig sabihin, magkaroon ng tinatawag na muscle o lumakas. Ayan po. Yan po yung sabing to build up, no, na wala nang tinatawag na mga hiwalaya o yung tinatawag na division. Kasi we are talking about yung tinatawag na body of Christ dito, no? Kasi yung tinatawag na masyadong sa denomination, yung kami sila, problema yun eh. Kasi hindi ganun kasi ang kingdom ng God eh, no? Sa kingdom of God, whenever kumbaga we will look at it, isa lang ang kingdom ng God. So either ikaw ay mananampalataya o hindi. Ayan po. Kasi yung mga iba, yung pinopromote yung kanilang denomination o yung kanilang kumbaga sa kani who they are, no? O yung kanilang church, which is hindi maganda yun. Yan po, yun ang ginagawa ng fivefold ministry to equip the saints for the work of ministry, to build up the body of Christ. Sabi ganon, until we reach all unity in the faith and in the knowledge of God as a mature to a full measure of the stature of Christ. So ayan po yung bagay, no, na yung unity, then yung tinatawag na maturity. So kailangan po yan eh, yung unity at maturity. So we need this fivefold ministry sa ating iglesia. Ayan po yon. So dito, no, na inaanoint tayo ng Panginoon, no, because that is our purpose. So to do a ministry, you need gifting, o you are gifted, o meron kang gift. Pangalawa, meron kang calling. At yung pangatlo, yung anointing. Yung pangatlo, yung anointing, no, it is given to you, no, yung tinatawag na purpose, yung purpose. It is received from God with the purpose of equipping believers for service and fulfilling His will. Ayan po. Of course, yung anointing, merong less or merong kumbaga strong, is because yung pag-stay mo sa presence ng Panginoon. Kasi the more you stay, the more you are stronger. Kasi di ba, Jesus is the strong one of Israel. Pag dumikit ka sa kanya, di maging strong ka. Yun po yun. Of course, alam natin na merong preparation. Kasi kung hindi ka nag-prepare, hindi ka nag-aral, then ano yung i-bless ng God sa'yo. So yun po yun. Kailangan isibihin, we need to know. It has, yung anointing is, it has to do our relationship with the Holy Spirit. Ayan po. Kaya nga, yung may mga malakas ang mga anointing is because yung kanilang relationship sa Holy Spirit mas malalim siya, no? Of course, the purpose of the anointing is to equip for the service. Pangalawa is to power for ministry. Pangatlo yung position and authority. Pangapat is yung presence of God. At yung panglima is breaking the yoke and removing burdens. So ayan po yun. When a person is anointed, ibig sabihin, yoke is being broken, burden is being lifted up.
no, yung presence ng Panginoon sa kanyang buhay, then he has that authority, he has that kind of position, no, and yung power to do the ministry, and yung kanyang pag-equip in doing the service. So yan po yung anointing. At sabi nga, to experience the anointing of God, of course, you need to seek God. You need to stay to God. You need to be quiet with the Lord. So yan po yon. Okay, I will stop now, no? Dito, kukuha lang siguro ako ng any, I should say, dagdag pa dito sa sinabi ko, then I'm going to pray na. Alright. So, any person or anyone na gustong mag-share o magdagdag dito sa ating pinag-aaralan? Si Pastora Justin, narito po, nakapasok ba si Pastora Justin? Opo, Pastor, andyan po siya. Nariyan. Okay. Opo. Meron pa akong kwan? Anybody? Before I pray. I think, Pastor, maliwanag po yung yung mga sinabi. At ano naman po siya, nagigits naman po namin. Para magkaroon para po magkaroon po ng tao sa church, kailangan po talaga nating mag-evangelize. Kailangan po talaga natin ipangaral yung salita po ng Diyos. Kasi meron akong narinig pa dati na ibig sabihin ang church para ho magkaroon ng tao, kailangan ho mag-evangelize, kailangan ho humayo. Kasi hindi tayo talaga magkakaroon ng tao ang church kung hindi tayo mag-evangelize. Kung hindi tayo kikilos. Kaya nga tinawag ng Panginoon yung 12 at inappoint yung 72 for them to evangelize para madagdagan ang magkaroon ng tao sa simbahan. At for that, siyempre tayo ay sa atin talagang kailangan po talaga natin na i-evangelize o mga ipangaral ang salita po ng Diyos. Kasi talagang kailangan. Wala kasing dadalo sa church unless na mangangaral tayo sa labas. Para sa ganun, maintindihan po nila yung ating ginagawa. Hanggat hindi tayo humahayo, ay hindi talaga magkakaroon ng tao sa simbahan. Kaya we need to go out and preach the gospel. Yun lamang po, Pastor, ang aking parang madadagdag doon sa inyong mga sinabi. That precisely, kaya nga, mayroong apostle, mayroong evangelist, mayroong prophet, mayroong pastors and teachers. Dahil sa bawat isa niyan ay mayroong gampanin. Para sa ganun ay mayroong kanya-kanyang trabaho sa ministeryo ng Panginoon. Okay, yun lamang po, Pastor. Salamat po ng marami. Okay. Pastor Justin, nagtataas ng kamay. Pastor Justin, go ahead. Hello po, good evening po sa lahat. Pastor William, may gusto lang po sana akong itanong para ma-clarify din. Kasi, kilala niyo po ba si Prophet Jeremiah Johnson? Kasi napapanood ko po siya sa YouTube. Bali, naging interesado ako masyado dun sa sa teaching niya tungkol sa fivefold ministry. Tapos, pagkasabi niya doon na di po ba
yung fivefold ministry, gift ni Jesus sa church, sa buong church. Yung pagkasabi po na yung ilan lang, kumbaga ang Oh, Sam. Oh, binanggit nga po to, Sam. opo, yung iba lang ang binigyan nung ano, Opo. ibig sabihin po yung iba wala. Wala silang gift from Jesus. Yun po ang pagkasabi ni Prophet Jeremiah. Pero ang pagkaintindi ko din naman po sa verse, lahat meron, kaso iba-ibang ano, iba-ibang gifting. Oh, tama po 'yon. Tama po 'yon. Alin po Ah, tama, yung pagkaintindi ko po or yung sabi ni Prophet Jeremiah na yung iba lang ang binigyan ng gift pero hindi lahat meron. kasi po kanyan whenever we talk about yung gifting, is it to the body of Christ? Pag sinabi pong body of Christ, ibig sabihin malaking katulad ng denomination, we call it a body of Christ, no? Yung mga katulad ng PCEC sa Philippines, we call it the body of Christ. Ngayon, ibig sabihin, dito sa tinatawag na local church, specifically say yung GNCIM sa Batangas City, no? That's another thing. Of course, we know na siya yung small body of Christ din, no? Maaring kumbaga sa mga ilan doon sa membership, no? Siguro isa o dalawa na merong gifting ng ganyan na apostleship, o yung isa siguro prophet, o yung mga iba teacher, yung mga iba pastor. Siguro that's the way I understand yung ngayon kumbaga sa kasi 'di ba nag-i-invite ka ng mga speaker times na itong mga speaker na to meron sila mga gifting na pag nagpe-preach up mga prophetic, let's say yung mga kinakanya, kumbaga sa that's God's prophet, o kumbaga sa either kasi yung prophetic meron kasing confirmation yan in the outside, bukod doon sa person na gumagawa nito. So bali ibig sabihin sinend siya ng God for a specific reason, para kasi itong church na to is alam niya yung kanyang kumbaga sa maging destiny o yung kanyang assignment na pinagagawa ng Panginoon. So o yung encouragement siguro sa membership. So merong tinatawag na kumbaga sa bagay na dahilan regarding these things. Yung word nga na Sam, ibig sabihin hindi all yung buong ibig sabihin Sam, may pinikap lang yung merong ganong It's like yan hindi tayo lahat. Ibig sabihin yung gifting kasi is like hindi lahat marunong magkarpentero. Hindi lahat marunong magmekaniko, hindi lahat marunong magluto. So isibihin, meron tayong mga kaloob na tinanggap sa Diyos. Yun ang ibig po sabihin. That's the way I understand it. So yung mga iba, meron silang kaloob. Isibihin, marunong silang magluto, pero hindi kasing husay na talagang yung nakuha mo yun na isibihin. Meron talagang magagaling na nagluluto. Yun ang ibig ko sabihin na of course mag-aaral din. Kailangan din mag-aaral. Hindi lang yung basta na katulad nung di ba yung mga magaling mag-gitara. So saan mo natutunan? Hindi. Kinang ko lang ito. Tipa-tipan ako, din natutunan ko. Totoo yun Pero iba rin talaga yung nag-aral na hindi lang gitara ang pwede mong hawakan. Makakabasa ka ng chord o ng nota na pag nariyan, makakuha mo, you go. Hindi lang yung parang, ano ba tawag dito, yung narinig lang din, kakapain na. So, hindi lang ganon. So, isibihin talagang toro yung knowledgeable, na-equip. Kung baka sa alam talaga yung kanyang ginagawa. That's the way I understand. Kaya nga, isibihin yung mga gift nito sa body. I'm talking about the body. Isibihin, the people around o yung mga leaders around o yung, kung sino man sila is na-distinct nila, nakikita nila yan na itong tao nito, ito yung gift niya, ito yung binigay, at saka siya ina-affirm niya, kino-confirm niya na God spoke to me o God called me to be a prophet to the nation, katulad kay Jeremiah na kumbaga sa bata pa lang siya, tinawag sa Panginoon to be a prophet sa Israel. So yun po yun. Mayroong tinatawag na confirmation in and out bali.
So ngayon dapat makita natin 'yon, no? They need to operate in that gifting. Kasi nga sabi ko pag hindi ka gifted sa isang bagay na ginagawa mo, it will be hindi magiging blessing 'yan. It will be, you will have parang hard time in doing it, yung gano'n ba? Kasi you are not fit, hindi ka para doon. Ayan po. Okay, basta dagdag ko lang po, ano ho. Sa katawan po kasi, hindi po lahat ulo, hindi po lahat mata, hindi po lahat kamay. Ibig sabihin, sa katawan, may kanya-kanyang part at bawat part yan ay may kanya-kanyang gawain. Kaya nga ibinigay ni Christ yung fivefold ministry na yan kasi hindi pwedeng lahat ay evangelist. No, bagamat lahat pinangangaral pero may kanya-kanya silang distinction eh. Ibig sabihin, bagamat lahat tayo nangangaral, pero mayroong isang pamamaraan na ibinigay ang Diyos kung paano tayo mangangaral. Katulad ng evangelist, mangangaral lang po yan. Ang trabaho niyan, mangaral lang siya. Tapos, pag walang pastor, walang mag-aalaga doon sa inaralan niya. Ayan po yon. Kaya nga sa atin, mayroon tayong tinatawag na kanya-kanyang parts, kanya-kanyang trabaho sa ministeryo ng Panginoon. Tama naman po yung sinabi niya. Hindi lahat sa isang iglesia, hindi lahat po yan ay binigyan ng Diyos ng gift na maging evangelist lahat, maging propeta lahat, but kundi some lamang talaga. Some lang po talaga. Yan po yun, Pastor. Siguro Pastora Justin, ang gusto mo siguro sabihin, let's say, halimbawa sa buong tinuturuan mo sa isang iglesia, pagtatanungin mo, alam mo ba kung ano ang gifting mo? Tinawag ka ba ng Diyos para maging evangelist o pastor o teacher o apostle? O yung ganun ba? Yung bang ibig mo sabihin? Ibig sabihin lahat ng naroon, meron silang either apostle sila or either prophet, yung bang ibig mo sabihin sa question mo? Opo, Pastor, na sa isang church, lahat may gift, pero iba-ibang gift. Yun po ang pagkaintindi ko. Opo. Kasi yun nga po, sabi po ni, yung pagkaintindi ko sa sinabi ni Prophet Jeremiah Johnson na hindi lahat may gift. Hindi lahat dun sa church may gift. Pero ang pagkaintindi ko naman, lahat may gift pero iba-iba. Yun nga po sabi ni Pastor Nestor na may yung iba evangelist, yung may pastor, may binigyan ng gift ng apostleship, may propeta. Yun nga po. Pero lahat may na-receive ng iba-ibang gift. Na kailangan yun, sabi mo nga po na kailangan ma-i-equip na sabi mo nga po na parang basketball player na kailangan mag-practice para ma-enhance yung gifting. Nakuha ko na siguro yung point niyo, no? Let's say, alam ba sa isang klase, meron talagang estudyante na magaling sa math. Do you agree with me? O meron mga estudyante na magaling sa English. So, ibig sabihin, yung mga tao na yon na magaling sila, isibihin, sila yung gagamitin para turuan din. Kasi lahat naman nakakaintindi ng math, di ba? Meron parang mahihina o merong mga average. Ibig sabihin, so ganun din sa iglesia na isipin lahat merong parang understanding about yung prophet na o evangelist o pastor o yung teacher, kasi nga lang dapat ma-enhance siya o dapat siya ma-equip o yung potential na yun o yung gift na yun dapat is mag-increase in learning para fully na makakuha siya. Ngayon, yung mga talagang gifted doon, katulad yung tinawag sa body na ginagamit ng Panginoon na merong confirmation o permission ng body at kumbaga meron siyang testimony na yun ang binigay sa kanya ng Panginoon. Yun yung sinasabi kong magaling sa math na pwede siya magturo. Pwede niyang turuan yung mga parang, we call it yung mga mahihina o yung mga mababagal, umintindi para for them to, so that's the way I understand yung kaya nga isipin hindi lahat sila magagaling sa math, kundi some.
Sabihin, 2, 3 doon sa klase na meron ganon. Ngayon sila, pwede silang magturo para yung mga mahihina sa math, maging marunong din. Yun ang ibig ko sabihin. So, ito naman of course, we are talking about yung sa ministry. No, yun. Pastor, pwede Sige po. mag-share? Opo. Ang tinatopic po kasi dito ay building the church. Opo. Kaya po specific po yung sabing binigyan ng gift, ayun lang mga pastors, teachers, apostles, prophets. Kailangan po ito sa church. So ito po ay yung Nehemiah po, di ba, mag-build ng church, yung pagtawag sa kanila. Kaya yun po yung gift. Pero iba po yung gift na sinasabi siguro na hinahanap ng iba. Kaya dahil po kung lahat po ay teacher, kung lahat po ay prophets, kung lahat po ay wala na pong ibang makikinig, di po ba? So ibig sabihin po, ito'y gift as a leader ng church para may-build yung church. Need po ng teachers, need po ng pastors, need po ng prophets. So yun po yung gift. Pero iba po siguro yung, kaya po 'di ba sabi nyo nga, in learning may napoproduce uling ibang tao na tinatawag ng Lord na pastors, prophets, another yun. So I think and I believe may mga strength na binibigay ang Lord sa atin na dapat nating gamitin rin. Sabi nga, pag inanoint tayo ni Lord, yun yung strength natin, so gagamitin natin yun. Pero para hindi po magkagulo ang church, kailangan meron pong tinawag ang Lord na dapat lang mag-lead sa church. So yun po ang pagkakaintindi ko kasi building the church po ito. Okay, thank you po, Pastor Rose. So, ito po yun, no? Sabi nga, to do the ministry, you have the gift, you have the calling, and you have the anointing. Ayan po. Yung tinatawag na calling, no? Kasi meron tayong tinatawag na general calling, eh. Isipin, we are all saved, no? Isipin, tinawag tayo from darkness to light, eh. Ngayon, meron talaga mga detail at saka mga personal call to individual. To act, yung tinatawag na office. So, yun po yung ibig sabihin doon na tinawag o yung pagkakatawag. At saka yung gifting na kanyang tinanggap. And the anointing. So, yun po yun. So, kung yung tatlong ito ay nagmamanifest, ibig sabihin, strongly sa person, it means kung saan siya tinawag ng God as an apostle, as a teacher, doon siya mag-ooperate. Yun po yun. Kaya, yung word na Sam, yun po yung kanon. Ngayon, of course, pwede kang magkaroon nun yung kung if you have that relationship do sa person na yon o gifted person na yon na mag-operate din by grace nga ika nga. Yan po yon. Yung tinatawag na lahat, ibig sabihin probably siguro kung meron siguro silang tatlong nito, yung gift, yung calling, anointing, pwede mangyari. Pero kung wala, hindi. Kaya nga Sam ang word na ginamit, Sam. So yun nga, sabi ko nga sa isang klase, meron lang isang marunong o dalawang marunong sa math, umahusay yung ganun ba. So hindi lahat. Kaya ibig ko sabihin ganun. Doon na ang lahat naintindihan nila pero hindi sila ganun kasi marunong. The way na ito yung tatlong bagay nito, yung gift, calling at saka anointing, goes to the same person o has the alright. Itutuloy siguro natin to next meeting para maging klaro pa. You can ma-explore pa po natin to, no, tong bagay na to. I believe meron pang gusto magsalita o gusto mag-contribute, no. But this time we are going to pray, no. Pastor Justin, how are you doing sa regards sa iyong health? Sa ano po, Pastor?
Sa iyong health, kasi before, di ba, meron kang pre-request regarding sa iyong health. Are you taking yung medicine or what? Opo, Pastor. Oo, okay ka na? O how are you? Dapat po talaga magpapa-opera pero sabi kasi nila sabi ng iba na pag pinagalaw maano pa baka kumalat pa. So, So, nag-decide pag ako na matunaw na lang, matunaw. opo. Tsaka na lang po akong herbal kasi ang di rin naman talaga ako believe sa mga gamot na synthetic. Kaya Okay, ko nung guyabano. I see, okay. Alright. Meron din ako nababasa dito yung moringa o yung yung malunggay. Yung power niya, no? Para i-kill yung yung mga cancer cells. So I believe yun ang ginagamit ng Panginoon. And we will be praying to kay Pastora Christy, no, yung kanyang ano ba yun, Pastora Christy? Tremor ba o tremble? Ano ba yun? Tremor po. Tremor. Okay, it has to do something with sa kumbayan, sa mga nerve, sa mga tissue, ganun ba? Opo. Okay. Pwede pong mag-share ng kaunti. Sige, Pastor Romy, sige. Okay. Go ahead. Kay Pastora Justin, patungkol po dyan. Hindi ko po kayo kilala personally at hindi ko rin po alam kung ano po yung inyong kalagayan. Pero dahil po sa sinabi ninyo na sinasabi ng iba na hindi dapat galawin o mas maganda yung ganito, meron lang po akong suggestion. Ganyan din po kasi ang nangyari sa isang pastor na si Pastor Noel Bitera, na kung saan yung mga doktor ay siya na operahin. Pero yun nga, nakinig din siya doon sa ibang sinasabi na wag na lamang at mag-ano ka na lamang sa herbal. Unfortunately, lumala po ng lumala hanggang sa nawala na po siya. Sa akin po, total, yan naman po ay inyong sarili. Meron kayong karapatan kung ano po ang inyong gawin. Kaya lamang parang meron lang sumagi sa akin na narinig ko yung sinabi ninyo, ngunit hindi ako nagsalita. So, ibig sabihin parang, di ba, yung isang bagay na narinig natin at hindi natin sinabi o hindi natin binigyan ng parang paalaala, at the end of the day, pagka may nangyari, ibig sabihin parang may contribution ka doon eh. Tatapusin ko na po, sarili nyo po yan, malaya kayong magdesisyon ng sa inyo. Yun po sa akin ay paalaala lang sapagkat nangyari po ito sa isang lingkod ng Panginoon at siya po ngayon ay wala na. Yun lang po. Pastor Romy, ang ibig niyo ba sabihin wag nang ipagalaw? Yun ba yun? Kasi yung kay Pastor Noel, ginalaw kasi yun eh. Hindi po, hindi nga po ginalaw. Yung Sabi po ng Noel, doktor, hindi ginalaw? hindi po. Ang nangyari po kasi ganito, nagko-combine siya ng medication, mas marami yung ginagawa niya na herbal. Actually, dito sa Pilipinas, kinukuha yung herbal na yon. So, ang nangyari, nagpa-x-ray siya ulit, nagpa-check up siya, follow-up check-up. Tapos sinabi ng doktor na Egyptian na, oh, congratulations, sabi ng ganun kasi lumiliit. Sige, ituloy mo yan, sabi ng ganun. So ngayon, hindi na po nila itinuloy yung other side nung medical advice na dapat tanggalin kasi nga lumalala siya, yun ang sabi. So ngayon, hindi na, ibig sabihin, hindi na nila pinakinggan yung medical side at ang pinakinggan nila ay yung herbal. So nangyari, bigla na lamang siyang lumala at nanghina siya, na namumutla. So ibig sabihin, tuloy pa rin yung internal bleeding. Hanggang sa lumala na siya
na umabot po, Pastor, na sabi ng ng doktor, worried ako sa kalagayan mo. Sabi niya ganon. Dapat maiayos muna yung yung bituka, sabi ganon, maiayos kasi pag hindi naiayos yan, hindi ka makakakain. Pag hindi ka makakain, matutuluyan kang manghina. Kaya lang, sabi niya ganon, kapag katapos ng operation, diretso ka ng ICU. So dumating na po sa ganon. So nag-strict na po na wag nang ipagalaw at kasi sila Ate Emmy po ang nagdesisyon noon hanggang sa iuwi siya. Then ayun na po ang nangyari. Lumala siya ng lumala. Ang napakabilis po ng pangyari kasi pagdating namin dito, dumiretso lang kami dito sa bahay dahil may padala si Ate Emmy. Pagpunta namin doon sa kanila, pagbalik namin dito, yun, nirush ng araw ng hospital. Tapos, inabutan namin sa hospital, kapapatay niya lang. Ang sa akin po, okay lang po na makinig ka sa mga advice ng iba, pero dapat i-balance din na kung saan parehas nating pakinggan yung sa medical at saka doon sa herbal, kasi kayo naman po yung ibig sabihin, sarili nyo po yan. Mahirap kasi, hindi naman po sa hindi tayo nagtitiwala sa panalangin o kung ano man. Kasi nga, yung pananalangin natin, idinirekte ng Diyos doon sa particular na doktor para sabihin sa'yo. Ibig sabihin, yung Panginoon, hindi naman siya mangungusap kung kanino man. Ang po pwede niyang bigyan ng pinakamadali is yung doktor. Pag nakita yun, so yun ngayon, para matreat siya. Ibig sabihin, pag pumunta tayo doon sa doktor, bibigyan ngayon ng resulta kung ano yung resulta. So yun ngayon ang gagawin. Ino-honor po ng Diyos yung sinasabi po ng doktor. Ibig sabihin, ang akin lang po ay dapat maging balance po. Okay. Mayroon kasi isang pangyayari pa, isa nating kapatiran din, na dati nagme-medication siya, tapos mayroon siyang nakausap na herbal doctor, at ang payo sa kanya ay wag nang gamitin i-take yung mga herbal medicine, dahil lalong madadali ang buhay. Kaya nangyari nga po ay hindi na niya tinitik yung herbal, yung medicine niya, ginawa na lang niya yung herbal. So, dumating yung time na siya na-stroke. Hanggang sa ngayon, ay pa rin siya, bedridden pa rin siya. So, kailangan balance din nga. Sabi nga na Pastor Romy, balance talaga. Para sa ganun ay maging magkaroon tayo ng wisdom pagdating sa mga bagay na ganyan. Kailangan magpakonsulta tayo sa doktor din. Okay? Okay, thank you po, Pastor Nestor. So let us close in a prayer. Panginoon na Lord God, kami nga po, Diyos, ay patuloy, Lord God, na lumalapit, Panginoon, sa iyo, Lord God, to equip your people. Thank you, Holy Spirit, for leading us and guiding us in all the truth. Ikaw nga po, Panginoon, Lord God, ang magbibigay, Panginoon, sa amin ng kaalaman, sa pangunguna, Panginoon, sa iyong iglesia, Lord God. And I pray, Panginoon, Lord God, sa iyong mga lingkod na narito, Panginoon, ngayon, Lord God, kung paano, Panginoon, Lord God, si Nehemiah, Panginoon, gumawa, Lord God, sa iyong direction. We pray, Panginoon, Lord God, sa iyong lingkod, Lord God, that you will impress unto them, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, Lord God, na mga principle, Panginoon, na ituturo, Panginoon, mga salita, Lord God. At yun din, Panginoon, Lord God, I speak, Panginoon, wellness and healing, Panginoon, as we continue, Panginoon, Lord God, to delight in you, Lord God, sa iyong salita, sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong presensya, Lord God. Lord, that we will continue to walk, Lord God, on those benefits, forgiveness of our iniquities, healing of our diseases, redeeming our life from destruction,
and crowning us with loving kindness and tender mercies and satisfying our mouth with good things so that our youth is renewed like the eagles. Lord God, we lift up to you, Panginoon, yung servant mo, Panginoon, Lord God, si Pastora Christy, Panginoon, Lord God, na kung saan, Panginoon, Lord God, humingi siya, Panginoon, ng prayer request, yung Tremor, Panginoon, Lord God. Father, Lord God, we speak, Lord God, to that spirit right now in the name of Jesus. Yes, in Lord God, Jesus' that spirit, Lord God, be cast away in the name of Jesus, and name. that we speak, Lord God, wellness, wholeness to her, O Lord God, na ang kanyang nerve, ang kanyang mga tissue, Panginoon, Lord God, yung nervous system, Panginoon, will come to Yes, normal. Lord. It will Hallelujah. function, Lord God. Hallelujah. Lord, that you will stretch forth your arm right now, Lord God, at siya'y aabutin, Panginoon, and we speak healing upon her in the name of Jesus, Lord God, na maramdaman niya, Panginoon, Lord God, ang hipo, Lord God, ang iyong kamay, Panginoon, Lord God, may maramdaman niya, Panginoon, Lord God, ang init, Panginoon, ng dampi, Panginoon, Lord God, ng iyong kamay, Lord God, hallelujah, sa kanyang katawan, ng abnormality to, Panginoon, Lord God, mag-bow down in the name of Jesus, lumuhod sa pangalan ni Jesus, at patanggap niya, Panginoon, Lord God, ang wellness, ang healing, Panginoon, ang wholeness, in the name of Jesus. At ganoon din, Panginoon, Lord God, kay Pastora Justin, Lord God, I pray, Panginoon, yung miracle, Panginoon, Lord God, na matunaw, Panginoon, itong mass na ito, Lord God, Lord, na sa iyo, Panginoon, Lord God, patuloy, Panginoon, na pag-i-intervene, Panginoon, Lord God, through signs and wonder, through miracles, Lord God, Amen. na meron kami, Panginoon, mga bagay, Panginoon, Lord God, na tinatanong at the back of our mind. But, Lord God, Lord, we do not entertain, Panginoon, these things, but we proceed, Panginoon, Lord God, to believe in you, Lord God. Na alam namin, Panginoon, that all things are possible, that nothing is too hard for you, Lord God, and that you are alive, and that your hand, oh Lord God, is ready to stretch forth, Lord God, to any of your servant, to any of your people, Lord God, because it is your will for us to live long in the land, to Yes, live Lord. well, and to live in prosperity. Right now, Panginoon, Lord God, we pray na matunaw, Panginoon, yung mass, Panginoon, Lord God, Lord, sa katawan ni Pastor Justin, Lord God, and we speak healing, we speak miracle, Lord God, and Panginoon, ang iyo, Panginoon, pagkilos sa kanyang buhay, Panginoon, nagagamitin mo siya, Panginoon, Lord God, and we continue, Panginoon, to proclaim yung sinasabi ng psalmist, Lord God, that we will not die but live and tell the works of the Lord, Panginoon, na mangyari, Panginoon, Lord God, upon your servants, Lord God, at yung mga iba, Panginoon, na mayroong karamdaman, Lord God, we cast that spirit, yung abnormality, yung sickness na yan, Panginoon, it will bow down in the name of Jesus. At patuloy, Panginoon, we will live long in the land where you have planted us, O Lord God. At muli, Panginoon, Lord God, ay kami, Panginoon, O Diyos, ay nagpapasalamat that nothing is too hard for you, nothing is too difficult, Lord God. Lord, Panginoon, kung mahina man, Panginoon, aming pananampalataya, masumpungan mo, Panginoon, Lord God, na kami patuloy na mahawak, Panginoon, sa iyo. Lord God, we need, Lord God, this supernatural life that comes from you, Lord God. Because you said, you came that we might have life and have it more abundantly. Lord, that we will live to the fullest of your Thank you, blessing, Jesus. Panginoon. And that is, Panginoon, Lord God, to walk sa iyong provisions, to walk in your healing, to walk, Panginoon, Lord God, sa iyo, Panginoon, kabutihan and your mercy that follows Amen. all the days of our life. Salamat po, Panginoon, O Lord God, for granting our request as we pray in the mighty name of Jesus. And all God's people say, Amen and amen. 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 Salamat po sa lahat po. Salamat po. Okay, thank you po sa bawat isa na dumalo. We will continue siguro so next Thursday, no? We will continue to explore for us to understand what kumbaga sa kana God is